Magandang hapon sa inyo guys. So PM's time na naman. Bali pupunta tayo sa Vespa Santa Rosa para sa ating scheduled maintenance. Anyway, bago tayo malis, don't forget the blue book kasi ito yung una nilang hinahanap before sila mag-conduct ng PMS. So let's go. Time check, 1:28 PM. So meron tayong nakaset na schedule ng PMS around 2 PM. So ilang minutes na lang guys. So kailangan natin magmadali kasi baka pag dating natin doon medyo mahaba na yung pila tapos mapunta tayo sa huli. So medyo nakakahiya at saka hassle din sa atin. So kailangan talaga natin magmadali. Good thing naman guys, hindi masyadong traffic today, in fairness. So medyo mabilis yung biyahe natin. Sana makakuha natin ng 30 minutes. Uy, may naka-Vespa na Primavera White na 150. Mukhang may kasama siyang naka-big bike. So yun, kamusta sa inyo classmate? Vespa all the way. Ang sarap lang sa feeling pag nakakita ka ng fellow Vespa owner mo sa daan. Kasi bibihira ka lang talaga makakita niyan. May dumaang sandaang Japanese scooter, may makakita kang Vespa isa. That's why I feel amused pag nakakita talaga ako. Kaya minsan nagbibip ako just to say hi, hello. Woohoo! What a ride guys! Sobrang init. So we're here right now in Santa Rosa, Tagaytay Road. So if you want to visit the famous places and sceneries in Tagaytay, ito yung way. Anyways, yung minutes lang, nandun na tayo sa casa, no? Nga pala, kung gusto nyo bumili ng unit or kung gusto nyo mag-inquire, ito yung pinakamalapit na branch. Kasi yung sunod dito, Vespa Calambana. That's why dito ako bumili. Kasi mas malapit sa akin. So, it's around 2:16 PM. So, late na tayo ng 16 minutes. Hopefully, walang tao or walang pila dun sa kasa. Kasi baka abutin tayo naman maghapon. Medyo malapit na tayo guys. So pag angat natin dito, turn right lang tayo. So makita na natin yung casa. Balita. PMS? Oo, PMS. Ay, Third PMS. ay, last ba na to? Oo, last na yun. January. January. Ba't pinaspulis?
Ayun na nga guys, binuksan na ni Kuya Arman ng ating Blue Book. Bali dyan nakalagay lahat ng details ng ating motor, like the total mileage and the tasks performed during the PMS service. Nga pala, pag bumili kayo ng bagong unit dito sa Kasa, may kasama na tong 3 PMS for 2 years. So, ang babayaran nyo lang is yung labor fee, which is around 950 pesos. Pero pag naubos nyo na yung 2 years at nagamit nyo at na-consume na, babalik na to sa regular price na 3,000 pesos. So, medyo masakit, kaya talagang paghahandaan nyo. But the good thing guys, medyo mahabang intervals ng PMS ng Vespa compared sa Japanese scooter. Kaya medyo okay na din. Sir? So, Sir Arman, Hello, sir. anong gagawin natin yan, sir? So, makandak tayo ng PMS, sir. Change oil, tsaka gear oil. Okay, sir. Ayan na nga, nag-start na mag-conduct ng PMS si Kuya Arman. So, pinalitan na niya yung lumang engine oil at gumamit siya ngayon ng Shell Advance na 1.3 liters. And after nun guys, papalitan na rin nga pala yung oil filter. Bali yung function guys, yung oil filter is para i-prevent yung mga dust particles and debris na pumasok sa mismong engine. And I think that's the reason why a bit pricey yung PMS ng Vespa compared to Japanese scooter. But the good thing, as I said a while ago, na mas maganda to kasi mas mahaba yung intervals. Like, umaabot siya ng 5 to 6 months. Yung next naman guys is papalitan ni Kuya Arman yung ating gear oil. So, ang purpose itong PMS na to is para ma-prevent natin yung early wear and tear dun sa ating drivetrain. And also for the smoother and better ride. Kasi if you're using yung Vespa for a long period of time, sooner or later kasi iiting na or titigas na yung lubricant sa loob. Kaya it's very important na we keep on checking our maintenance schedule sa Kasa. So, tapos na i-perform ni Kuya Arman yung PMS natin. So, napalitan na niya yung engine oil tsaka yung gear oil. So, for now, check naman tayo ngayon kung meron any signs of leakage dun sa ilalim ng ating Vespa. After inspecting, wala naman nakita si Kuya Arman na leakage. So, ibig sabihin nun, successful yung ating ginawang PMS. Last but not the least is checking off tire pressure. So, it's good thing na check ni Kuya Arman yung tire pressure natin bago tayo ulit. Medyo mababa, sir. Kaya sa'yo, nasa 24 lang. Ngayon, sinet ko siya ng 26. Standard tire pressure guys ng Vespa is 26 PSI sa front and 31 sa back. So, check natin yan guys. Always bago tayo umalis. Bali, susunod na PMS yan, sir. Around July. July. Double check natin, sir, kung may leakage. Yun, sa, Pakipalo niyo po ako sa Yonman page ko, sir. yan, Yonman Marami po kayo matututunan doon. YouTube yan, sa YouTube, follow nyo siya. May Facebook kasi. Facebook din. Yan. Thank you, sir. Thank you. So yun, tapos na tayo sa PMS. Alright guys, tapos na tayo ng PMS. So, after the PMS session, check natin guys yung performance or yung result. Kasi usually, si rider naman talaga makaka-experience ng result after the PMS. So, hopefully, maging smooth or wala maging problema. Kaya it's very important na i-test yung motor after ng PMS. Sarap sana magtagaytay, yun nga lang, meron kasi akong pupuntahan summer. May pinayos kasi akong sapatos eh. Sana makuha ako at umabot ako.
ito talaga yung masarap sa feeling pag bagong PMS. So yung alam mo yung ano, yung takbo na engine mo, sobrang smooth. Yung walang kasabit-sabit. Hopefully makapag-set tayo ng long ride and makapag-vlog para naman masulit natin yung bagong palit na engine oil and gear oil. Nga pala, please comment in the comment section below. Tapos ilagay nyo kung ano yung mga recommend na place nyo kung saan maganda pumunta para may vlog natin in the future. So yun, thank you guys for watching and stay safe.